Chef Jorge Goes to Vietnam, Part 5! So, nandito pa rin tayo ngayon sa Hoi An, Vietnam. At papunta tayo sa town para itry ang isa sa pinakasikat na banh mi dito sa Hoi An. At yan nga ang Madam Can, the banh mi queen. 12 o'clock pa lang, sobrang daming tao na. So, sa Pilipinas parang 1 o'clock PM yan kasi 1 hour ahead ang Vietnam. At dito, sa pagpasok, makikita na natin ang mga ingredients ng banh mi nila. So ito, dumating na nga yung order namin. Amin yung mix number 1. 30,000 siya. Tapos nag-add kami ng cheese, nagdagdag kami ng 5,000. So parang in pesos, nasa 85 pesos. How? Mura, diba? Masarap. Masarap. Fresh blueberry shake smoothie. We ordered for another order. Tapos nagdagdag kami ng barbecue pork, egg, and cheese again for 50,000. Grabe, I think ito yata yung pinakamasarap na banh mi na natikman ko all throughout my travel here in Vietnam. So, ito na nga yung una namin in-order ay yung mix siya, yung number 1. So, meron siyang vegetable pork, barbecue pork, chicken, ham, egg pate, egg sauce, papaya, cucumber. Pang 1.5 kilo. So, nagpunta kami sa Tien Ban Bakery para bumili ng birthday cake ko. Tapos, ito yung photos nung pinuntahan naming temples sa may Asian town. So, nandito pa rin tayo sa Asian town at ito na nga yung itsura niya paggabi. So, dito makikita natin yung riverside, makikita natin yung mga food, yung mga restaurants, yung mga bars na open. At the same time, sa other side naman ito, makikita natin ang mga silk, ang mga coats, ang mga leather na sikat ang Hoi An para sa mga ito. At ito na nga, maglakad-lakad tayo, makikita natin ang iba't ibang mga street food, mga barbecue, tapos yung mga lantern na lang Hoi An ay maraming lanterns. Tapos meron din yung parang mga pizza nila, tapos pancake, barbecue. Tapos ito, makikita natin yung mga nightlife. Mamaya pupunta tayo dyan at isa-celebrate din ang birthday ko. Tapos ito namang tinatry ko ay ito yung iniihaw siya parang rice cake. Tapos naka-wrap sa banana leaf. Tapos nilalagyan ng makapuno. Tapos inihiwa-hiwa. Ayan siya. So ito na nga, makikita natin ang iba't ibang klaseng mga street food. Sandwiches, yung mga banh mi. Tapos ito, yung crepe. Na-try din natin yung crepe nila. Sikat sila sa crepes. Nakikita natin siya lagi sa mga street food nila, sa mga night market nila. So ang in-order ko ay Nutella crepe. So, makikita nyo sa atin, di ba, normally, fina-fold dito, is sinihiwa, tapos parang tinutusok-tusok siya, tapos kakainin mo. Thank you! Sino sa ilalim? Hindi naman nakikita. Sino to? Happy birthday. Happy birthday.
Baka si Cristel. Thank you! Ay, ano yun? Ah. Ano sa table ko? Thank you. Come on. So, bumalik muna kami sa hotel para mag-freshen up. So, nandito na nga tayo sa V's Market Restaurant at dito kami mag-simple dinner ng mom ko and ng sister ko for my birthday. So ito na nga at sasakay na kami ng boat para ikutin ang Hoi An Memories Land. So dito nagbayad kami ng 300,000 Vietnam dong, so nasa mga 700 pesos para sumakay dito. Kasama na doon yung lanterns na ibabagsak sa river para mag-wish ka. So ayan, so nakita nyo sobrang ganda ng lugar, iba't ibang view yung nakikita natin. Itong bandang dulo, ito talaga yung pinaka-highlight nitong Hoi An Memory Land. Sobrang ganda. And sakto pa itong na-capture ko, dumaan yung isa pang boat. Sobrang ang epic lang nung view. And very colorful, very relaxing. Sobrang Instagrammable. Pwede ka ditong magpa-picture and mag-video with your family and loved ones. So that's it for this week's episode. Next week, itatry natin ang isang famous chicken rice at the same time affordable. Mag-tour tayo sa market, yung mga nabibila ng vegetables, fruits, at the same time yung mga dry goods and yung mga meat dito sa Hoi An. Part din ng package na to ay ang cooking lessons for some Vietnamese cuisine dishes. Nag-try din tayo ng mga authentic Vietnamese coffee at nag-tour din tayo sa Hoi An Museum. Thank you again for watching. See you next week, nighttime. Dito lang yan sa Chef Chef Hooray! Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye!